Hello mga ka-proud, magandang araw sa inyong lahat at ngayon ibabahagi ko sa inyo kung paano ko kinakabit yung aking lambat sa aking bako dito sa aking kambingan ano. So yan, ito yung aking lambat na ginagamit, pero ang gusto ko talagang kulay sana ay kulay black, kaya lang walang available yung aking pinagkukunan nito sa online. Ako ay umu-order, kumukuha ng lambat sa J&M RangeNet. Ayan. So J&M RangeNet, shout out sa iyo. At maraming salamat sa mabilis na pagdating ng aking order. Kaya lang minsan wala pa akong pambayad pala, no. Ganun talaga. Pero ayos naman kasi nakuha ko rin. Ito ay via GNT ano. So yan. Ito ay ikakabit ko na dito sa parting ito dahil nga yung ito, kung makikita nyo yung ano na yan ay tabakuan ng aking kapatid. Tabako ang tanim dyan. So ang tabako, ang alam natin ay mapait, pero yan ay kinakain din ng ating mga alagang kambing. Pinipinsala nila, kaya kailangan kong magbako dito para hindi makalusot yung aking mga alagang kambing. So ang ginagamit ko ngayon ay etong kinuha ko na to. Ito ay 1 inch yung sabi nilang butas, yung mata. Ayan o. Ayan. Di ba? So maliit na siya kumpara dun sa dati ko na 2 inches yung butas. Ito. Napipinsala ng kambing kasi nailulusot nila yung bibig nila tapos kinakagat nila. Lalo na ito kulay green. So mas maganda sana talaga kung black. Pero ito naman ay dinodoblehan ko. Meron akong palay net na pinangdodoble para mas safe talaga yung kambing na hindi sila makalusot. Kasi minsan yung itong lambat, kapag nagkakaroon ng butas, na ilulusot nila yung ulo nila tapos hindi na nila nahihila yung kanilang ulo, hindi na sila nakakapasok or hindi sila nakakalabas ng tuluyan. Kaya yun din ang isa sa tendency na mapinsala yung kambing, mamatay doon sa pagkakagapos doon sa lambat ano. Kaya hindi talaga din maganda kung hindi natin aaralin kung ano yung safety ng ating mga alagang kambing. So yan. So sa pagkakabit nito, ako ay nagposte muna ano, kung makikita nyo, ayan. May mga poste yan, ayan, sunod-sunod. So yan ay tatalian ko naman ng nylon ano, tatalian ko ng nylon, saka ko ikakabit yung aking lambat. So sa pagkakabit ng lambat, ito ay kakalasin mo lang. Tara. Yan. So shout out sa aking channel member kay Brave Body LV. Ayan. Shout out sa iyo. Mabuhay ka, God bless, at sana ay lagi kang nasa mabuting kalagayan. Ayan. So tatanggalin ko na to. So iingatan lang natin kasi mahirap to kapag ka nagbuhol, kapag ka nagulo natin siya sa tamang arrange ng kaniyang ano. So isisilid ko ulit ito sa sako kapag ka nabuksan ko na. So ito yung sako niya. Sisilid ko siya dyan. Wait lang. Yun. So kalas na. Ito siya oh. Ayan. So hahanapin natin yung dulo. Tapos yun lang yung ilalabas natin. Ito pala. Yun. So kalas na. Kapag nakalas nyo na, isilid nyo naman siya sa sako, dahil kapag ka ito ay nagulo, nabuhol, mahihirapan din ka. So ito yung dulo. Akin yung ihihiwala yung dulo para hindi siya magbuhol. Kasi mahirap din kapag ka nagbuhol siya. So papasok ko muna siya dito sa loob bago ko ihiwalay-hiwalay. Bago ko siya ilatag. Ayan. So yan, nakashoot na. So kapag naglatag tayo at nakashoot na yan sa sako, so
siguraduhin lang natin na hindi sila lalabas ng sabay-sabay. Lagyan natin ng tali. So kailangan madiskarte ka sa paggawa ng ganito. So dahil nga wala akong farm helper at yung nakausap ko na farm helper na sana ay tutulong sa akin na uupahan ko para gawin ito, umatras ulit. Sila ay nag-Maynila, nag-construction. So hintay ulit tayo ng another na pagkakataon kung kailan niya gugustuhin talaga. Pero napakarami kong plano sana na pwedeng gawin. At sinabi ko naman sa kanya na hindi siya magugutom. Hindi magugutom yung pamilya niya dahil lahat ng paraan na pwedeng gawin ay gagawin namin. Lahat ng pwedeng pagkakitaan sa pagsasaka. Dahil yung aking mga goat manure ay iniipon ko dahil nga gusto kong maggulayan. So napakalaki ng potential at napakalaki ng kita sa gulayan. Basta wag lang magkakaroon ng masamang panahon or mga kalamidad, kikita ka sa gulayan dahil maraming beses kang pipitas, ano, ng gulay. Ayan, unti-unti nating hihilain hanggang doon sa dulo. Magmumula ko doon sa dulo hanggang sa baba to, yung aking paglalagyan ng bakod. So yan. Tapos ito, ang size nito ay 5 feet, no? 1 inch by 100 meters and yung height niya is 5 feet. Yan. So sa range net ko nga, sa JNM range net ko ito ino-order sa online, sa Facebook. Ito naman ay COD, kaya iwas sa mga scammer. So yan, hihilangin lang natin to unti-unti kasi mahirap kapag ka nagbuhol to. Mahirap kalasin. So medyo mahirap talaga magkabit nito. Ang kailangan lang talaga, yun nga, yung sabi ko, ang tamang proseso ng pagkakabit ng lambat ay magpo-poste ka muna. Ayan, sunod-sunod yung mga poste ko. Doon sa dulo yan. Ayan, kita ko sa inyo. Hanggang dulo yan. Tapos lalagyan mo siya, yung next step is lalagyan mo siya ng nylon. Itatali mo siya, nakatali siya ng ganito para hindi siya makalas. So kahit mahangin, hindi bubuklat yung lambat or hindi tutumba. Ayan. So pagkatapos nyan, na matalian mo na, kahapon ko ito ginawa. Ayan. So ito naman ay ilalatag mo. Ilalatag nyo mula doon sa dulo, kung saan ka magsisimula, ilalatag mo siya. Tapos pagkatapos naman nun, ay tatahiin mo ito ng lubid. No? Ito, ganito. Yung lubid na ganito, ito yung ipantatahi mo dito sa ilalim ng lambat, dahil ito naman ay malalaman mo kung alin yung ilalim o ibabaw, dahil nga ito ay may kulay blue sa gilid pareha. So mamimili ka na lang kung alin yung gagawin mong ilalim, pero dapat ay tuloy-tuloy, dire-diretso para hindi siya mag-twist, no? Hindi siya mabuhol, mabuklat mo siya ng straight. Yan. Mabuklat mo siya ng dire-diretso. So medyo malakas yung hangin dito ngayon, kaya masarap ding magtrabaho kahit na mainit. Dahil nga hindi ka masyadong pagpapawisan. Ayan. So pagka nailatag nyo na, tapos tatahiin nyo yung ilalim ng lubid, and then itatali nyo naman siya dito sa ganito sa taas. Yan, ito, pwede kong ipakita sa inyo dito. Pero yung pagtatahi nito, kapag nagtahi kayo, ang ginagawa dito kasi sa pagtatahi nito,